My little Thunder, sigaw ng isip ko. Gusto mo bang dito ka muna tumira sa bahay ni Tita Eliza? Talaga, Mommy? Dito muna ako? How about Lola Ana? Kasama mo din si Tita Annalisa na titira dito. Alam mo namang love na love ka ni Tita Annalisa mo. Ayaw ni Tita na malayo sa'yo. Be a good boy, okay? Pupunta ang Mommy mo pag weekend. And Mommy call you every day. Pinipigilan kong hindi maiyak sa harap ni Tyrone. Sa loob ng 5 taon, kasama ko siya sa apartment at nayayakap ko after ng trabaho ko. Okay, Mommy. Magpapakabait ako. I love you, my beautiful Mommy. Manang-mana talaga si Tyrone sa kanyang ama. Bata pa lang, bolero na. Sambit ni Ate Alia. Sabay pa kami nagtawanan. Pinupog ko ng halik si Tyrone at isang mahigpit na yakap bago ako nagpaalam. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko habang papalabas ako ng mansyon nila Ate Ali at Kuya Justin. Bago ako umalis, sinilip ko pa si Tyrone na naglalaro kasama mga pinsan niya. Sophia, huwag kang umiyak. Pagkausap ko sa sarili ko. Ang tanging hiling ko lang ay hindi magtagal na hindi ko kasama si Tyrone. Alam kong darating ang panahon na malalaman ni Thunder na may anak kami, pero hindi ako papayag na kunin niyang anak ko sa akin. Habang nag-aabang ako ng taxi, may isang magarang sasakyan na huminto sa tapat ko. Hindi ko makita ang tao sa loob dahil sobrang tintad ng salamin. Ilang minuto nang nakatigil ang sasakyan, wala namang bumababang tao. Kaya lumipat ako na ibang pwesto para mag-abang ng taxi. Sa paglipad ko, muling umandar ang sasakyan at tuminto sa tapat ko kaya bumalik ako sa kinatatayuan ko kanina pero mukhang nananadya talaga ang taong nasa loob ng magarang sasakyan dahil umatras ito tuminto sa tapat ko. Ano bang problema mo? Bumaba ka dyan! Nananadya ka ba talaga? Sigaw ko habang paulit-ulit kong pinupukpok ang bintana ng sasakyan na nasa harapan ko. Kung wala kang magawa sa buhay mo, wag akong buwisitin mo. Bumaba ka dyan. Lawak-lawak ng kalye, sa tapat ko pa talaga ko paparada. Sobrang pagkainis ang nararamdaman ko. Naibubuhos ko na ang galit ko sa magarang sasakyan na nasa harapan ko. Unti-unting bumababa ang bintana ng sasakyan. Lalo ako nainis nang makita ang muka ni Kuton Lupa na nakangisi at mukhang natutuwa pa sa pang-aasar niya. Kuton Lupa ka talaga? Wala ka ba talagang gagawin kundi ang salin ako? Lalong nag-init ang ulo ko nang tumawa si Thunder. Agad kong tinanggal ang sapatos ko at ibinato ko sa kanya. Ako naman ang natawa nang tumama ang sapatos ko sa braso niya. Shit! Isang masamang tingin na ipinukol ko kay Thunder dahil sa pagmumura niya. Nang makita ni Thunder ang masama kong tingin, agad itong ngumiti. Sorry love, hindi na ako magmumura. Miss na miss mo ba ako? Ganyan ka pala, Sophia Ramos, pag nakakakita ng gwapong lalaki. Nambabato ng sapatos. Agad akong tumalikod para hindi makita ni Thunder ang pagngiti ko. Nagka-amnesia lang, yumabang ng Kuton Lupa na to. I heard that. Agad ako napaharap sa kanya. Hindi ko inaasahan na sa pagharap ko, agad niyang inangkin ang labi ko. Isang mabilis na halik. Quick kiss that brought butterflies to my stomach. Natulala ako sa harapan niya. Hindi ko man lang namalaya na bumaba sa Thunder ng sasakyan at mabilis na tinungo ang kinaroroonan ko. Nang magbalik ang ulirat ko, agad akong dumistansya sa kanya. Muli ako napatitig kay Thunder nang makita ang matamis niyang ngiti. Sumunod ang mukha na parang nahihiya sa ginawa niya. Parang may nagbago sa kanya. Kakaiba ang tingin niya. Kakaiba ang kislap ng mata niya ngayon habang nakatingin sa akin. Parang ang Thunder na kilala ko noon. Love, stop looking at me like that. Nangihina mga tuhod ko sa tingin mo na ganyan. Huwag mo nga akong tawagin ng love. Tinalikuran ko sa Thunder at agad akong humakbang palayo sa kanya. Ano naman kayong binabalak ng Kuton Lupa na to? Saka anong ginagawa niya dito? Nakakainis lang na lagi niya akong tinatawag na love. Kala mo'y natatandaan niya ako. Bulong ko. Tumigil ako sa paglalakad ng humarang sa Thunder sa daraanan ko, tinitigan ako. Hindi pwedeng nag-iisang naglalakad ng magandang babaeng katulad mo sa daan. Paano kung may bigla na lang na napadaan na sira ulo dito at gawan ka ng masama? Sumakay ka na sa sasakyan ko. Napapatawa ka ba, Mr. Simpson? Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Umalis ka sa daraanan ko. Singhal ko sa kanya. Napatili ako nang bigla na lang na umangat ako sa ere. Buhat-buhat ako ni Thunder na parang isang sako ng bigas sa kanyang balikat. Sa laka at lakas ni Thunder kahit na anong likod ko'y hindi niya ako binibitawan. Ano ba, Mr. Simpson? Ibaba mo nga ako! Isa! Pinagsusuntok ko ang likuran niya na hindi man lang iniinda ni Thunder. Ano ba, Kuton Lupa? Narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng sakyan.
Dahan-dahan ako ibinaba ni Thunder. Napasinghap ako nang mabilis siyang dumukwang sa harapan ko at sa pag-aakala kong halikan niya ako ay naipikit ko na lang ang mata ko. Dahil wala naman ako magagawa sa kamanya ka ni Kuton Lupa. Saka gusto ko rin ang mga paghalik niya. Nang marinig ko ang pag-click ng seatbelt, agad akong nagmulat ng mata at ang nakangising mukha ni Thunder ang nasa harapan ko. Love, gusto mo ba na halikan kita? Sambit ni Thunder at may nakakalokong ngiti sa labi. Biglang nag-init ang mukha ko. Ano ka ba naman, Sofia? Nakakahiya ka. Pumikit ka pa talaga ng mata at iniisip mong halikan ka niya. Sigaw ng isip ko. Umalis ka nga sa harapan ko. Itinulak ko ang mukha niya sa pamamagitan ng palad ko para ilayo ng konti ang mukha niya sa mukha ko. Agad na hinula ni Thunder ang kamay ko at dinala sa labi niya. Paulit-ulit niyang hinalikan ang likod ng palad ko na naghatid ng init at kiliti sa kaloob-looban ko. Napamaang ako at hindi na ako makapagsalita na sinamantala naman ni Kutong Lupa. Nang matapos ang ginawang paghalik sa kamay ko, mabilis na inabot ang labi ko. Mapusok ang halik ni Thunder. Bigla akong nanabik sa halik niya kaya agad ko itong tinugon. Isang malakas na busina ng sakyan ang nagpabitaw sa halikan namin. Bigla ako nakaramdam ng hiya nang ma-realize ko kung nasaan kami ni Thunder. Nakikipaghalikan na ako sa kalsada. Mabilis talaga akong nadadala tuwing hahalikan ako ni Thunder. Agad akong tumutugon. Hindi ko mapaglabanan ang nararamdaman ko para sa kanya. Siya lang ang lalaking pinakamamahal ko. Thunder's POV. Alam kong pinagtataka ni Sofia ang mga pagsulpot-sulpot ko kung nasaan siya. Hindi niya alam na 24/7 na may nagbabantay sa kanya at nagre-report sa akin kung saan siya nagpupunta. Natutuwa ako na sa kapatid niyang si Eliza lang siya madalas na magpunta at sa trabaho niya. Gusto ko ding masiguro ang kaligtasan niya. Divine is crazy. Alam kong kaya niyang saktan sa Sofia. Nung nasa Italy pa kami nagawa ni Divine na ikulong ako sa isang silid at pinainom ako ng pampatulog para hindi ako makatakas habang wala siya. Kung kailangan, ako mismo magbabantay kay Sofia ng palihim. Sigaw na isip ko. Napapangiti ako sa tuwing sumasagi sa isipan ko ang mga pagsusungit niya kanina. Mula noon hanggang ngayon, lagi siyang napipikon sa tuwing tinatawanan ko ang pagiging tigre niya. Hindi ko alam kung bakit naghahatid ng kasiyahan sa akin ang pagtataray niya at pagkapikon. Pinagmamasdan ko siya kanina habang galit na pinupukpok ang bintana ng sasakyan ko. 5 taon man ang lumipas, babaeng tigre pa din siya. Minahal ko noon hanggang ngayon kung sino si Sofia Ramos. Kasama na doon ang pagiging babaeng tigre niya. Mahal na mahal ko siya at walang nagbago sa nararamdaman ko. Sofia Ramos is my sweetest desire noon at hanggang ngayon. Kahit nagkaroon ako ng amnesia, hindi ko nagawang tumingin sa ibang babae dahil iisa lang ang babaeng nagpapatibok ng puso ko. Iisa lang ang babaeng kinababaliwan ko at iisa lang ang babaeng hinahangad ko na makasama habang buhay. Sa paglipas ng mga taon, lalong gumanda si Sofia. Hindi na siya batang tingnan. She looks stunning. Nang mag-mature ang itsura niya, kaya kailangan ko siyang bandayan. Hindi ako papayag na mapalitan siya ng kahit na sino. When I look into her eyes, I feel this overwhelming emotion na kay Sofia ko lang nararamdaman. Pasulyap-sulyap ako kay Sofia habang nagmamaneho. My gorgeous fairy, I uttered while glancing at her. She's sleeping peacefully. Huminto ako sa tabi ng kalsada para ayusin ang pagkakasandal ng ulo ni Sofia. Mukhang hindi comfortable ang pagkakasandal ng ulo niya sa bintana. Dumukwang akong palapit sa upuan niya. Pinindot ko ang button para ipahiga ang upuan. Hinawakan ko ang ulo niya para iayos ng higa. Anong ginagawa mo, Kutong Lupa? Sa sobrang pagkagulat ko'y nabitawan ko ang ulo ni Sofia at napadagan ang katawan ko sa kanya. Sa pagmamadali ko makaalis sa ibabaw niya, itinukod ko ang kamay ko sa gilid ng upuan. Sobrang lambot naman ang gilid ng upuan. Sa isip ko, nang tingnan ko kung saan ako nakahawak, sunod-sunod ang paglunok ko nang makita ang kamay kong nasa ibabaw ng kanang dibdib na Sofia. Shit! Agaran kong inalis ang kamay ko at bumalik ako sa kinaupan ko. Natataranta akong in-start ang sakyan. Sa pagkataranta ko, agad kong pinaharurot ang sakyan. Para akong napaso nang maramdaman ang malambot niyang dibdib. Nang sulyapan ko sa Sofia, masama ang tingin niya sa akin. Tingin na ayaw kong makita sa kanya. Noon pa man ikinatahimik ko pag tinitingnan niya ako ng masama. Alam kong galit na siya. Hindi mo ba talaga mapigilin yung kamanyakan mo, Mr. Simpson? Tinigil mo sa sakyan para lang sa kamanyakan mo? Mariin ang bawat pagbitaw ng salita ni Sofia. Pakiramdam ko'y pinagpapawisan ako kahit malakas ang buga ng aircon ng sakyan.
Nang muli ko siyang sulyapan, matalim ang tingin niya. Love naman, di ko naman sinasadya. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan. Kung nakamamatay ang tingin, kanina pa ako walang buhay sa mga tingin mo. Papatayin talaga kita sa kamanyakan mo. Sanghal na Sofia na ikinatahimik ko. Muli ako sumulyap sa kanya. Inirapan niya ako. Humalukip-kip sa Sofia at tumingin sa labas ng bintana. Gusto kong mangiti sa panunulis ng bibig niya. Saan ka tumingin? Huwag akong tingnan mo. Muling singhal na Sofia. Umayos ako ng upo at diretso ang tingin sa daan. 3 araw na ang nakakaraan ang payagan na ako ng doktor na magmaneho. Alam na ng doktor na naaalala ko na ang lahat. Si Cameron, Bailey at doktor ko pa lang ang nakakaalam. Gusto ko munang ilihim sa lahat na nagbalik ng alaala ko kahit sa kapatid kong si Lucas. Napabuntong hininga ako nang muli ko sulyapan si Sofia na nakasimangot pa rin. Sa maniwala ka o sa hindi? Sofia, hindi ko sinadya na hawakan ka. Nagulat lang ako nang singhalan mo ko. Itinigil ko ang sasakyan para ayusin ang ulo mo dahil mukhang hindi komportable ang pagkakasandal mo sa bintana. Seryoso kong sambit. Ayokong patagalin ang galit niya sa akin. Nang muli ko siyang sulyapan, mariin ang pagkakatitig niya sa akin. Nakaramdam ako ng kaba sa tingin niya kaya inalis ko ang tingin sa kanya at itinutok sa daan. Totoo ba yung sinasabi mo? Pag ako talaga niloloko mo kutong lupa, ibabaon kita sa lupa. Agad ako napatingin sa kanya. Natigilan ako ng matamis niya akong ngitian. Ang ngiti niyang humaplos sa puso ko. Love naman, huwag mo naman ako ibabaon sa lupa. Sa'yo muna ako babaon. Thunder Samson! Joke lang. Napahalakhak ako. Halakhak ko ang pumuno sa loob ng sasakyan. Napaiktad ako nang kurutin ni Sofia ang tagiliran ko. Aray naman, love. Masakit. Iba na lang hawakan mo. Hindi ka talaga titigil? Tigilan mo yung kamanyakan mo. Magmaneho ko na maayos kung ayaw mong pilipitin ko yung tenga mo. Kabi, boss. Sura, ulo talaga. Nakita ko pa ang pagiti ni Sofia bago ito tumingin sa labas ng bintana. My beautiful Sofia. Thank you, love, for letting me call you love again. Sigaw ng isip ko. Mula kanina, 1 beses pa lang siyang nagreklamo nang tawagin ko siyang love. Nang makarating kami sa Serenity TS Towers, agad ko ipinarada ang sakyan ko sa harapan ng building. Agad namin nagbukas ng pintuan para sa akin. Mabilis akong lumabas ng sasakyan at ibinigay ko ang susi sa bodyguard ko para siya na ang mag-park ng sasakyan ko. Mabilis akong umikot patungo sa gawin ni Sofia upang pagbuksan siya ng pintuan. Bakit dito mo ko dinala, kutong lupa? May ipapakita lang ako sa iyo, love. Hindi ka talaga titigil ng kakatawag sa akin ng ganyan? Ala ka naman sa buhay mo. Alam kong hindi siya galit dahil nakikita kong pagtaas ng gilid ng labi niya na halatang pinipigilan ang mangiti. Inalalayan ko siyang makababa ng sasakyan. Hawak-hawak ko ang kamay ni Sofia habang naglalakad kami papasok ng Serenity Towers. Good afternoon, Sir Thunder and Ma'am Sofia. Agad nang initian ni Sofia ang guard na bumati sa amin at nagbukas ng pintuan. Agad kong tinignan ang guard ng masama nang makita ko itong hinahagod ng tingin sa Sofia. Binasa ko ang pangalan niya na nakakabit sa uniform dahil bukas na bukas din ayoko nang makita ang pagmumukha niya dito sa building na pag-aari ko. Asshole! I muttered. Agad kong hinila si Sofia patungo sa lift. Malalaki ang hakbang ko. If I could punch every guy who stared at her. Ano ba kutong lupa? Bakit ka ba nagmamadali? Ang haba kaya ng bias mo. 1 hakbang mo, 2 o 3 sa akin. Agad na nawala ang inis ko nang lumingon ako at makita ang magandang mukha ni Sofia. Kahit na nagsusumit na naman siya. Nagmamadali ka sa ako na ipakita sa iyo nasa penthouse ko. Pagdadahilan ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin na nagmamadali ako dahil naiinis ako sa mga lalaking tinitingnan siya. Ano ba kasi ipapakita mo, Mr. Simpson? I hate it when you call me my full name or master name. Mas gusto ko pa tawagin mo akong kutong lupa. Binitawan ko ang kamay ni Sofia at inilagay ko ang mga kamay ko sa bulsa ng pantalon ko. Kumikibot-kibot ang labi ni Sofia na animoy may kausap ito. Mukhang may sinasabi ito na tanging sarili lamang ang nakakarinig. I look at her in the eyes na ikinatigil nito sa pagbulong-bulong. Hinawakan ko ang ulo ko at nagunwari akong masakit ang ulo ko. Ipinikit ko ang mata ko. Agad kong naramdaman ang yakap ni Sofia at paghaplos-haplos sa likuran ko. Masakit na naman bang ulo mo? Napakalambing ng boses niya. Napangiti ako ng lihim at nang tingnan ko ang paligid namin, nakatingin sa amin ang mga taong nasa lobby at muli ako nainis sa mga lalaking pinagmamasdan ng likuran ni Sofia. Yakap ko na nga'y nagagawa pa nilang pagmasdan si Sofia.
Kinalas ko ang yakap ni Sofia. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila ko patungong lift. Nawala na ba sakit ng ulo mo? Oo, magaling ang nurse ko. Sambit ko't kinindatan ko siya. Sumakit ba talagang ulo mo? Nagkukunwari ka lang? Love naman. Oo, sumakit ang ulo ko. Pinalungkot ko ang mukha ko para hindi isipin ni Sofia na nagkukunwari ako. Sorry, kala ko kasi. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang babaeng tigre ko ang nag-sorry sa akin. Liham ako napangiti. Agad kong ikinulong ang mukha niya sa palad ko at siniil ko ang labi niya ng maalab na halik na agad naman tinugon ni Sofia. Tumigil lang kami sa halikan nang tumunog ang lift, hudyat na nasa penthouse na kami. Hinawakan ko muli ang kamay ni Sofia para kami magkasintahang muli na magkahawak kamay patungo sa penthouse. Pagkapasok namin sa loob, agad kong binitawan ang kamay ni Sofia at nagmadali akong nagtungo sa silid ko para kunin ang bagay na gusto ko ipakita sa kanya. Nang lumabas ako ng silid ko, nakatayo pa rin si Sofia na malapit sa pintuan kung saan ko siya binitawan kanina. Nabahala ako nang husto ng pumatak ang luha niya. Mukhang naalala niya ang mga alaala namin dito sa penthouse. Dito ang sanctuary namin ni Sofia. Ito ang mundo naming dalawa noon. Inilang hakbang ko lang ang pagitan namin at agad ko siyang ikinulong sa mga bisig ko. Naramdaman ko ang pagkabasa ng t-shirt ko dahil sa luha niya. Parang pinipiga ang puso ko na marinig ang hikbi ni Sofia. Pinipigilan ko ang sarili ko na sabihin sa kanyang naaalala ko na ang lahat. What's wrong, Sofia? Why are you crying? Ulit-ulit kong hinalikan ang buhok niya, tinagod ang likuran niya. Ilang sandali pa, tumigil si Sofia sa pag-iyak. Binuhat ko na siya na para kaming bagong kasal. Nang makarating ako sa sala, umupo ako. Nakaupo si Sofia sa kandungan ko. Hindi ito nagsasalita. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung bakit ka umiiyak? Ingat na ingat ako sa mga salitang binibitawan ko para hindi muling maiyak si Sofia. May naalala lang ako. Yung lalaking mahalaga sa buhay ko. Hindi ako nakapagsalita. Alam kong ako ang tinutukoy niya. Hindi na ako muling nagtanong pa. Umalis si Sofia sa kandungan ko. Humiga siya sa sofa at ginawang una ng hita ko. Ay humming a song habang sinusuklay ko ang buhok niya gamit ang mga daliri ko. Hindi nagtagal, payapa na ang paghinga ni Sofia. Gamit ang hintuturo ko'y pinunasan ko ang natitirang luha sa gilid ng kanyang mata. Kumikarot ang puso ko habang pinagmamasdan ko si Sofia. Nang dahil sa akin, umiiyak siya. Ipinangako ko noon na hindi ko siya paluluhain pero anong ginagawa ko ngayon? Hanggang kailan ko ililihim sa kanya na naaalala ko na siya? Sofia's POV. Agad akong umalis ng penthouse ni Thunder na magising akong wala siya. Bigla akong nakaramdam ng hiya na nakita niya akong luhaan. Sa muli kong pagtapak sa penthouse ni Thunder, nagbalik lahat ng alaala namin. Ang penthouse na naging saksi sa mga araw na masaya kami ni Thunder. Mga araw na sa akin lang, lahat ng atensyon niya at pagmamahal niya. Habang naglalakad ako palabas ng Serenity, TS Towers, walang tigil na pagtunog ng telepono ko ang nagpagambala sa akin. Why? 2 araw lang ako hindi nakapasok sa trabaho, tatanggalin na ako. Sana ipinag-resign na lang ako kasi tanggalin sa trabaho sa mababaw na dahilan. Kung hindi dahil sa 2 araw na pagliban ko sa trabaho, anong dahilan? Bakit ako tatanggalin? Hindi ako makapaniwala na utos mismo ng CEO ng St. Bernadette ang tanggalin ako sa trabaho. Ilang years akong nanilbihan bilang nurse ospital. Hindi man lang nila pinahalagahan ang dedication ko sa trabaho. Mahal na mahal kong pagiging nurse ko. Bata pa lang ako pagiging nurse na ang pangarap ko kaya masakit na matanggal ako at hindi man lang maipaliwanag kung bakit. Mga mayayaman talaga. Walang pakialam sa katulad ko nagsusumikap sa trabaho. Bulong ko. Mukhang wala na akong ibang choice kundi puntahan ang interview ko sa kumpanya ni Kuton Lupa. Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho dahil kay Tyrone at sa apartment ko. Ayoko namang humingi na naman ng tulong kay Ate Ali. Agad akong tumawag sa TS International Corporation para alamin kung available pa ang position. Hindi naman ako nabigo dahil bukas na bukas din ang interview ko. Pagkakataon nga naman, hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon available pa rin ang posisyon sa TSIC. Makailang beses na nila akong tinawagan para sa interview at laging no ang sagot ko. Pagkababa ko ng tawag ko sa TSIC, muling tumunog ang telepono ko. Wala sana akong balak na sagutin dahil si Kuton Lupa lang ang tumatawag. Ma'am Ganda, sagutin mo kaya ang telepono mo, ang ingay. Sambit ni Manong driver. Papatayin ko na sana ang telepono ko na magsalita si Manong na tinawag pa akong maganda.
Kaya napilitan akong sagutin ang tawag ni Kuton Lupa. Baka pag naingayan si Manong driver ay tawagin akong pangit. Ano na naman ang kailangan mo, Kuton Lupa? Why did you leave without telling me, Sofia Ramos? Nahimigan ko ang tinig ni Thunder na galit sa ginawa kong pag-alis ng walang paalam. Kahit laging pagsusungit ang pinapakita ko kay Thunder sa kaloob-looban ko, mahal na mahal ko siya. Kung magtatagal na magkasama kami sa iisang bubong, baka bumigay na naman ako sa mga paghaplos at halik niya na maaaring mauwi sa pag-angkin ni Thunder sa akin. Kahit hindi ako naalala ni Thunder, nagagawa ko pa ring ilagay ang pangalan niyang mahal ko. Dahil yun ang nararamdaman ko na hindi ko pa nasabi sa kanya noon. Darating pa kayang panahon na masasabi ko kay Kuton Lupa na mahal ko siya. Sigaw ng isip ko. Sophia, Tom, answer me. Bakit ka umalis nang hindi nagsasabi? Hindi mo ba alam na sobra ang pag-aalala ko? Bakit ka ba nagmumura? Alis ako kung gusto kong umalis. Nakaramdam ako ng kilig na nag-aalala sa akin sa Thunder. Marupok talaga ako pagdating sa mga paghalik niya sa akin. Hindi ko mapaglabanan ang nararamdaman ko tuwing malapit siya. At kinikilig ako sa mga salita niya kahit may pambobola. Minsan napapaisip ako kung may amnesia ba talaga si Kuton Lupa dahil sa mga ginagawa niya. Hesay, hindi nagsasalita si Thunder. Mabigat siyang bumuntong hininga na animoy may malaking problema. Nakaramdam ako ng habag na nag-aalala siya sa akin na hindi ako nagpaalam. Huwag ka mag-alala, Mr. Simpson. Ayos lang ako. Nasa taxi na ako pabalik ng apartment ko. Hindi na ako nakapagpaalam dahil may tawag ako natanggap na importante. Hindi ko naman pwedeng sabihin kay Kuton Lupa na umalis ako dahil ayoko na magtagal na kasama siya sa iisang bubong. Baka bumigay ako sa kanya kanya. Sa isip ko, hindi ko napigilan ang mapabungis-ngis sa naisip ko. What's so funny? Napasa po ako sa aking noo. Nakalimutan kong kausap ko pa pala si Kuton Lupa. Wala, bawal na ba tumawa? Bakit ka ba nagagalit? Kanina ka pa nakasigaw dyan. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na baka maging boss pa kita dahil interview ko na bukas sa kumpanya mo, Kuton Lupa. Huwag na huwag mo akong guguluhin once na matanggap ako, ha? Naintindihan mo ba? Malakas na tawa ni Thunder ang narinig ko sa kabilang linya. Ako naman ang napikon dahil sa pagtawa niya. Mukhang hindi magiging madali na makasama ko siya sa trabaho. Bye, love. Ingat ka sa pag-uwi. Call me pag nasa apartment ka na. Napamaang ako sa sinambit niya. Nagbigay ng kiliti sa puso ko ang malambing niyang tinuran. Kailan kaya babalik ang alaala ni Thunder? Sigaw ng isip ko. Bakit naman kailangan pa tumawag? Dinadaan ko sa pagsusungit ko sa kanya ang kilig na nararamdaman ko. Bumabalik ang mga alaala ng sobrang kaswitan ni Thunder. Noon hindi niya ako hinahayaan na mag-commute pa uwi sa apartment kahit busy si Thunder sa trabaho. Hatid sundo niya ako lagi. Kahit makailang beses kong sabihin sa kanya na hindi niya na ako kailangang ihatid pa. Malaking pagtutol ang ginagawa niya noon. Love, huwag na maraming tanong. Basta tawagan mo ako pag nakauwi ka na. Bye, Sofia Ramos. Nakatulala ako sa screen ng telepono ko. Anong gustong sabihin ni Thunder bago namatay ang tawag? Litong-lito ako at ang lakas ng kabog ng puso ko. Ginugulo talaga ni Kuton Lupa ang isipan ko at buong pagkatao ko. Ma'am ganda, nandito na po tayo sa address na sinabi ninyo. Saka lang bumalik ang ularat ko na magsalita si Manong driver. Agad ako nagbayad at umibis ng taxi. Maraming salamat po. Sabit ko bago ko isara ang pintuan ng taxi. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang huling katagang binitawan ni Thunder. Anong gusto niyong sabihin? Bulong ko habang naglalakad ako patungo sa gate ng compound ng apartment. Sa sobrang pag-iisip ko hindi ko nakita ang paparating na bike. Huli na para makaiwas pa ako. Natumba ako sa kalsada sa pagsalpok ng bike. Sa kabutihan, hindi ako gaano nasaktan dahil hindi mabilis ang takbo ng bisikleta. Agad akong tumayo at tinulungan ng batang natumba din. Ayos ka lang ba? Oo ate, kayo po. Pasensya na ate, nabangga kita. Akala ko po kasi nakita niyo ako na paparating at aalis na kayo sa daraanan ko. Pasensya na talaga ate. Ayos lang ako. Sige, umuwi ka na, baka hinahanap ka na ng nanay mo. Pagkaalis ng bata, saka ako naramdaman ng sakit sa braso ko. Naitukod ko ang kanang braso ko kaya hindi ako tuluyang napahiga sa kalsada. Nang tingnan ko ang braso ko'y namumula ito at may mga gasgas. Malamang na magpapasa ito kinabukasan. Kasalanan mo to, Kuton Lupa. Bulong ko. Nagmadali ako makapasok sa loob ng gate at sa apartment ko. Interview ko pa naman bukas. Katangahan, Sofia Ramos. Pagkausap ko sa sarili ko. Agad ako nagpalit ng damit. Hinugasan ko ang kanang braso ko na may gasgas.
Saka ko ito nilagyan ng gamot. Naging abala ako sa pagluluto ng lunch. Parang bumalik ako sa buhay ko noon na mag-isa ako sa apartment. Napabuntong hininga ako nang maisip ko si Tyrone. Bigla ko itong na-miss. Pagkatok sa pintuan ko ang nagpagambala sa akin. Sino naman kayang nasa labas? Hindi kaya pumasok si Isay? Sa isip ko. Wait lang, nandyan na. Makakatok naman. Sigaw ko. Natigilan ako nang makita si Thunder sa labas ng apartment ko. Anong ginagawa mo dito, Kutong Lupa? Alam ko matigas ang ulo mo at hindi mo ako tatawagan kaya para makasiguro nakauwi ka na maayos. I drove here as fast as I could. Sambit ni Thunder at napapakamot sa kanyang ulo na animoy nahihiya. Napangiti ako sa itsura niya. You look like you're cooking. Pwede ba ako mahikain ng lunch? Hindi pa kasi ako kumakain and I'm a bit hungry. May magagawa pa ba ako? Masok ka na. Nilakhan ko ang bukas ng pintuan para makapasok sa Thunder. Napailing-iling na lang ako nang mauna pa itong nagtungo sa kusina. Tama-tama naman ang dating niya dahil katatapos ko lang magluto. Gutom ka na talaga, Kutong Lupa. Inunahan mo pa akong mag-ayos ng mesa. I just want to help, love. Maupo ka na, ako na maghahain. Tumunghay ako sa kanya habang abala siya sa kanyang ginagawang paghahain. Nang lumingon siya sa akin, agad siyang umiti. Ipinagtataka ko ang mga ikinikilos ni Thunder. Parang nagbalik na siya sa dati. What are you doing there, love? Maupo ka na. Agad ako naglakad patungo sa mesa. Nangalumbaba ako habang nagpapabalik-balik si Thunder sa mesa at sa lutuan. Ganitong-ganito siya noon. Lagi niya akong inaasikaso. Bumalik na bang alaala mo, Thunder? Malaking katanungan sa isip ko. Nilagyan niya ng pagkain ng plato ko na halos punuin na niya. Tama na, ang dami naman yan. You have to eat more. Look at you, you're so skinny. Napamulagat ako sa kanyang tinuran. Parang deja vu na naman ang mga nangyayari ngayon. Pinisil ni Thunder ng marahan ng ilong ko. Kumain ka na, huwag kang matulala sa akin. I know, I'm a good-looking guy. He uttered with a playful smile on his lips. Conceited. I'm not. I'm just stating the facts. Ewan ko sa'yo, maghanap ka ng kausap mo. Napamulagat ako ng halikan ni Thunder ang pisngi ko bago ito umikot sa mesa at umupo sa harap ko. Sa pagdampi ng labi niya sa pisngi ko, it brought a shiver on me. Nakakarami ka ng paghalik-halik mo, Kutong Lupa. Kahit ang sungit mo, ang ganda mo pa rin, Sofia. Huwag mo kong daanin sa mga bola mo, Mr. Simpson. Isang ngiti at kindat lang ang isinagot ni Thunder sa akin. Lihim ako napangiti. Hindi ko alam kung nasobrahan sa pagkabagok ang ulo ni Kutong Lupa at naging arrogant ito. Lord, ibalik niyo na po ang Thunder ko sa normal. Sigaw ng isip ko. Maaga akong gumising para sa interview ko sa TSIC. Hindi ko alam kung paano ko natagalan ang presensya ni Thunder kahapon. Love, tapos ka na bang kumain? Muling dinagdagan niya ng pagkain ng plato ko. Tama na, sabi ko, Kutong Lupa, busog na ako. Ang kulit mo talaga. Malakas na tawa ni Thunder ang pumupuno sa kusina. Kanina niya pa ako tinutudyo. Konting-konti na lang ay mauubos na ang pasensya ko sa kanya. Kung iuntog ko kaya ang ulo ni Kutong Lupa para bumalik na siya sa dati. Sigaw ng isip ko na ikinangisi ko. Love, ayoko yung ngiti mo na yan. Para kang may binabalak. Pag hindi ka pa tumigil sa pang-asar mo talagang gagawin ko na kung anong naiisip ko. Mabilis akong tumayo mula sa kinaupan ko. Dinala ko ang pinagkainan ko sa lababo. Sinimulan ko ng hugasan ng plato ko at mga ginamit ko sa pagluluto. Nawala sa isip ko sa Thunder nang maging abala ako. Napasingap ako nang yakapin ako ni Thunder mula sa likuran at nagsimulang paggapangin ang kamay niya sa tiyan ko. Pataas ng pataas ang kamay niya hanggang sa marating niya ang dibdib ko. Shit, hindi pwede na bumigay ako sa kanya. Sigaw na yung isip ko. Inalis ko ang kamay niya sa dibdib ko. Humarap ako sa kanya at itinulak ko siya. Rumihistro ang gulat sa kanyang gwapong mukha. Pinakross ko ang mga braso ko sa dibdib ko at masama ko siyang tiningnan. Mr. Simpson, sumusobra ka na ng kamanyakan mo. Meron akong boyfriend at hinihintay ko siyang bumalik kaya tigilan mo na ako. He doesn't look frightened by what I've said. He's just smirking and then he licks his lips. Habang hinahagod ako ng tingin. Sa pagkainis ko'y mabilis ang kilos ko na hinila ang tangan niya at kinaladkad ko siya patungo sa pintuan. Lord naman! Aray! Talaga masasaktan ka na sa kamanyakan mo at kaibangan mo? Nang makarating sa pintuan ay itinulak ko siyang palabas at agad kong inilok ang pintuan. Kahit na anong katok niya, hindi ko na siya pinagbuksan ng pintuan.
Pailing-iling ako sa pagbabalik tanaw ko sa mga nangyari kahapon. Hiling ko lang na sana hindi si Kuton Lupa ang mag-interview sa akin. Kanina pa ako hindi makapagdesisyon kung ano isusuot ko. Ang dami ko ng damit sa kama sa kakapalit ko ng damit. Ano ba yan? Dahil ko pang nakikipag-date. Interview, Sophia, hindi date. Pagkausap ko sa sarili ko, nag-expect ba ako na makikita ko si Thunder sa pagpunta ko sa DSIC?